Ayun nga, no? Pagpalang gabi sa atin lahat. Ah, truly, God is amazing. Truly, God is powerful. Well, for that situation, you know, God will do something. It's okay. Pabayaan nyo na. Don't mind them. Ah, Pay namin. Yan, si Pari Eugene. So, we're having a service tonight. Actually, yung title ng topic natin pag-uusapan ngayon is A Heart Full of Gratitude. So, thank God for this message na binigay niya sa akin na i-share ko sa inyo. And I pray na maging blessing dito sa inyo. First time, let's open our Bible for 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 18. If you don't have the Bible, you can read it in your messenger. Sinend ko na rin siya. As I read, this, read it with me, okay? 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Meaning of this chapter na habang binabasa ko to. Okay? There's something na sabi ko nga, may nakakalimutan tayo sa isa't isa. May nakakalimutan tayo sa sarili natin. There's something that we need to have gratitude sa ating puso. Why? Because every day we wake up, every day we go to our work, every day we have these blessings that we receive. Na sometimes, being isang tao, being isang makasalanan na tao, nakakalimot tayo magpasalamat sa Panginoon. Okay? The gratitude improves relationship to our Father in heaven. Actually, pag sinabi ko kasing gratitude, napakalalim eh. Kumbaga, anong unang pumapasok sa isip natin pag sinabi natin yung word na gratitude? Thankfulness. But to this deeper word, marami tayong mapag-aaralan sa word ng gratitude. Actually, mahaba to, pero I just cut out all the lines, okay? Like something na sabi nga niya, yung meaning ng gratitude is the quality of being thankful, readiness to show appreciation, and return of kindness. Pero in similarities nito ay napakarami. Gratefulness, thankfulness, appreciation, recognition, and acknowledgement. So if I will cut down all of that one and sabi ko nga, I'll give it all the meaning. Tatagal tayo siguro mga 1 o 2 oras which I'll accommodate that time. So let me just give you all the specific words for this one para maintindihan natin at ma-apply natin sa buhay natin. Okay? Naniniwala po kasi ako ang susi for more blessings is to have the heart of gratitude to God and ang puso na marunong magpasalamat sa Diyos. Bakit po? Let me just give you an example. Pag ang anak mo ba, binibigyan mo ng regalo, lalo na ngayong Pasko. Binibigyan mo ng sapatos, ang asawa mo binigyan mo ng bag. Ang anak mong babae, bininamitan mo. At they will never say thank you. They will never say something that how they appreciate it. Sa tingin niyo ba being ama, bilang isang boyfriend, bilang ama na sa abroad, mag-i-enjoy ka pa ba magbigay sa kanila? Mararamdaman mo ba heart warm na maririnig sa kanila? Do you think mag-effort pa ba tayo ng bigay ng malaki? I think not. Ganoon rin ang ama natin sa langit. He give everything to us. Actually, namatay nga siya sa cross para sa atin, sa krus ng Kalbaryo. Actually, binigay nga niya yung oras niya sa atin para purihin siya, pagsambahan natin siya. Actually, araw-araw tayo galing dun eh. Umuwi tayo dito, safety eh. Do we hear something na, thank you Lord? God, thank you for being safe. God, salamat. Nandito pa rin kami. Lord, thank you. Hindi kami nagugutom. Well, there's something na sabi ko nga. Okay? Bakit kahit anong hirap ng pagsubok na haharap natin?
at nalalampasan natin at mapapagtagumpayan natin. Bakit? Kasi alam natin ang Diyos Ama nandiyan. Kasi alam natin ang Panginoon hindi tayo pababayaan. Tama ba? Pero alam ba natin na minsan lumapit tayo at lumuhod sa Kanya at pasalamat dahil nalagpasan natin ang mga problema ko? Di ba? Ang tatlong utos ng Panginoon sa simple lang. Ang tatlong utos sa Biblia, rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks. Maging masaya ka, pagising mo sa umaga, buhay ka pa. Manalangin ka para sa pamilya mo na sa ibang lugar na hindi niya pinapabayaan. In everything give thanks dahil pagbukas ko ng rep, may pagkain ka pa. Na samantalang yung mga tao sa ibang bansa, sa ibang lugar natin, di makakain. I know guys, you have all different reasons in your life. But these three things na binigay sa akin ng Panginoon, na I pray na sana maging encouragement sa inyo, maging challenge sa inyo. Because sometimes we people, alam ko, wala tayong time, nag-overtime tayo, we do all these chores, nakakalimot tayo. Naiintindihan ko yun. But remember this, God never forget about you. God never forget about your safety at your work. God never forget to give you grace and love every day of your life. Pero wala talaga tayong mga taong hindi marunong pagpasalamat sa atin. There's something na ito nga sinasabi ko, hindi lang nila ugali at naging ugali natin. Okay? Kasi ang taong hindi magpasalamat, itattract negative output to our life. Sasama ang loob natin, hindi tayo mag-enjoy. There's something nga sabi ko, we're living in a negative world. Pero paano natin may puput yung focus natin to a positive, to a negative world? Sabi ko nga, ang topic natin, a heart full of gratitude. So there are some pointers here na sinilagay ko. Sabi ko nga, I wish you will have understand na lang kasi pag pinahaba ko pa, it will take time. Okay, bear with me. Pero naniniwala ako ang gratitude kasing ang gratitude are some different kinds of aspect, lalo na sa atin mga Pilipino. Minsan acknowledgement, minsan simple thank you. Diba? Pero yung simpleng yun, nakakasarap ng puso. Nakaka-enjoy. Nakaka-joy sa puso. That some people will say, thank you, Lord. Thank you for the blessings. Diba? And it's a simple word can make your day happy. Live in a negative world, change your focus. Galit yung boss mo, focus ka kung anong ginagawa mo tama. Focus ka sa mga blessings na re-receive mo. Nag-away kayo, nag-start your day na hindi maganda. Focus in the Bible. God will give you joy. I give you 100% if you start your day reading the Bible. Kahit anong negative na mundo na ibato sa'yo, you will understand and you will have grace and you will have. I will not force you, actually, but I experienced it when I started reading the Bible. Every day, alam ko may pupuntahan ako. Alam ko may sinasandalan ako. Alam ko may gagabay sa akin na hindi ako mawawala. So I encourage you guys, my friends, I encourage you. Hindi mahirap mag-download the application sa cellphone. So ang Mobile Legend nga, ang Clash of Clans na download natin. Simple Bible simple Bible application. Kaya mo install. Sa tablet mo, pag nalulungkot ka, read the Bible. You'll find your answer. You will find your answer. You will find your joy. You will find your peace with the Lord. Kasi ako, ang dami na akong pinagdaan sa buhay. Dito ko lang nahanap sa Panginoon. I never stop telling other people na nakakabandi ko how great is our Lord is. How powerful He is. To the darkest time, nandun ako sa mundo. Siya lang nilapitan ko.
Siya lang humila sa akin, nalugmok ako. Bakit ko nasasabi 'to? Na-experience ko kung gaano niya ako kamahal. Na-experience ko kung gaano siya makapangyarihan. No weapons are formed against me. He will fight for you. All you need is to be silent. Read His word. Take His word. The Sunday, somehow, you will be the same place that I was before. Na hindi mo alam saan ka pupunta, hindi mo alam sino malalapit. But there is God. All you need is humble thyself. Pray. Ask Him for help, and He will guide you to the light. Now, if I will preach this word, do you believe the word of God is powerful? I believe. Because without His word, wala tayo dito ngayon celebrating the love of God and grace. So I encourage you guys. This is not only a book. This is a book of life that will guide us to the right direction. So nawala tayo doon is just a short introduction. No? So question, meron pa ba tayong pinagpapasalamat natin sa Panginoon na nakalimutan na natin ipagpasalamat sa Kanya? Tulad ng work, sahod, pagkain, tirahan? Yes. Kasi bakit? Nakalimutan na natin ipagpasalamat sa Panginoon. Bakit? Ang number one attitude kasi po natin, pag nakakalimutan tayo pasalamat. Sanay na tayo and familiarity. Tama po ba? Pagiging familiar at sanay ang minsang nakakasira sa pagpapasalamat sa Panginoon. Let me give you an example at everybody's being guilty with this one. Nagpe-pray ba tayo bago pa manalangin? Ay, bago kumain? Diba? Paggising mo, anong unang hawak mo? Sa trabaho na binigay sa'yo ng Panginoon, ng Diyos Ama na dating nahihirapan ka sa trabaho mo ngayon, sa pagkain natin pagising ng umaga. Actually, I'm telling you all about it is myself eh. Sinasabi ko sa sarili ko kasi, guilty rin ako dito eh. Na pagising ko sa umaga, dati lang ako noodles at saka tuyo. Ngayon, nagninilaga na ako at sinigang. Which is sometimes nakakalimot tayo. Dahil sa familiarity na meron tayo. Which is dati, loadman lang ako sa ibang bansa, ngayon machine operator na ako, troubleshooter pa ako. Na dati, buhat ko ang gulong, kaya papawisan ako, ngayon nagpapalamig na lang ako habang binabantayan ko. Actually, guilty ako sa ganito. Kaya binabasa ko to, sabi ko gusto ko i-share sa inyo. I want you guys to have a heart full of gratitude. Because if you will see how blessed are we today, na meron tayo sa nakaraan. Minsan nga sabi ko, pagiging constant mindset of being thankful minsan, naisip ko yung kabutihan ng Panginoon. Nabibilang ko yung mga blessings na wala ako dati, meron ako ngayon. Sabi ko nga, can we praise God in the painful place? Yes, we can. Malayo sa pamilya, but we're still here. But can you do it on your own? Sa gitna ng trabaho? Sa pag-receive mo bukas ng biyaya? Na even though malayo tayo sa pamilya, God always send His grace for us. He warms us with love. Even though masakit para sa atin, sinusuklian niya ang sakit. Lalo na pag sahod, tama po ba? Masaya tayo pag sahod, tama? So, there is something na nagsasacrifice tayo for our family. We are sacrificing sometimes to our work. But remember, God has His plan. God will guide us. Okay? So don't lose hope. So upon here, sabi nga niya, sa Psalms 103 and verse 5, 1 to 5. Let me just open it for you.
Mhm. Let me just read it. Program ka pang Tagalog dyan. Ayan. Basahin ko lang Psalms 103, verse 1 to 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things so that the youth is renewed like the eagles. Yung binasa ko sa Tagalog nito, napakasarap basahin po mga kapatid. Actually, ito sa Tagalog, oh. Purihin ang Panginoon, o kaluluwa ko, at lahat ng nangasa loob ko ay masisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat ng niyang mabubuting ginawa. Na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamahan. Na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkakapahamak na siyang nagpaput sa iyo ng kagandahang loob at malumanay ng mga kahawak-kawaan. Ito pa, oh, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay. Guys, while you're sitting there, try to read how God loves us. Basahin niyo kung gaano niya kayo kamahal. Damdamin niyo kung gaano siya makapangyarihan na habang nandito tayo, magpupuri sa Kanya. He sent His word for us. Napakasarap basahin sa isang Kristiyano na ang Panginoon ay nandyan para sa atin. Ayun, siyang nagpapagaling sa iyong lahat ng mga sakit. Ilan months na tayo dito? But God never let us have sickness. Kakasakit ka pero di ka pinapabayaan ng Panginoon. Yung pinakamasarap nga dito, which is, ito nga sabi ko, araw-araw pa akong ginagawa to. Yan siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabubuting bagay. Hindi niya tayo pinapabayaan. Sometimes we forgot these things that God have done for us. It is just the part God touches my heart to remind you guys. This is a reminder for us that what God have done for us. He died on the cross to save us for hell. Sa tingin nyo, I have no reason para pasalamatan ng Panginoon. May reason pa ba ako para di ko siya purihin? May reason pa ba ako di ko bigay ang oras ko sa kanya para purihin siya? Think about it. Na lahat tayo ay dapat napapunta impyerno pero hindi binigay niya ang kanyang buktong anak niya para sa atin. Hindi pa ba yun enough, mga kapatid? Hindi pa ba yun sapat para pupurihin natin ang Panginoon? Bigyan natin siya ng oras. Lumapit tayo sa kanya dito at magpasalamat. I know we have our own reasons bakit minsan wala tayo sa simbahan. But you can have your time with God in your own way. This is something na being natural sa atin. Makakalimut tayo magpuri, but the Bible teaches you everything. Guys, I was thankful na nandito kayong lahat. Kasi in the darkest time, in my own self, dati ako lang mag-isa, pero ito lang gumabay sa akin. Kaya every time I stand to this pulpit, I was so thankful for our brothers that built this fellowship. Kasi lahat ng words na nai-enjoy ko sa Biblia ito, kaya ko nang i-share sa inyo, kaya ko nang sabihin sa inyo. Na para pag dumating ang oras na nawawala kayo, makatulad na nangyari sa akin, ito lang sinasandalan ko ang Panginoon at ang kanyang Biblia. Dahil nung panahon na yun na ako lang mag-isa, lumuluhod lang ako talaga at nananalangin.
But God helped me. God make it true to me that His word is powerful. At saka yung itong pinaka-istorya na binasa ko, na binigay sa akin, it will teach you something. So let us look to our Bible to look the story of the 10 lepers, yung 10 may ketong. There you can see, send it to your, look at it to your messenger. Actually, nandyan na siya. Luke 11 and 17. Let me just read it to you. And it came to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into the certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood up afar off. Okay? But ako. And they lifted up their voice and said, Jesus, Master, have mercy on me. And when he saw them, he said unto them, Go, show yourself unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw the that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. So there are 3 points that I would like to share to you na nakita ko dito sa Bible. Nilinyahan ko siya. Okay? As of all of you know, alam niyo naman pag may ketong, noong unang panahon, ang ketong ay parang COVID. Bawal ka lumapit, bawal mo sila makasalamuha, bawal sila makipag-bonding sa'yo. Which is, ito nga sabi ko, napaka-similarity natin sa panahon natin pag may COVID ka. Malayo ka sa pamilya, hindi ka pwede makipag-usap, hindi ka pwede makibanding. Pero look, upon here, nasa verse 15, and one of them, ito, sabi nila dito, and they lifted up their voice and said, Master, Jesus, Master, have mercy on us. Nanalangin sila at sinigaw nila paano ng Panginoon yung nakita nila. Have mercy on us. If you were there in kind of situation na nagka-COVID tayo, in the situation na malayo tayo sa pamilya, do we shout? Do we pray? 10 may ketong, wala sa pamilya, hindi mo pwedeng malimutan. Hindi natin makakalimutan pag nangyari sa atin to. Dahil sa COVID, ganun rin ang nangyari sa mga ibang tao. Nalayo sa pamilya, emotional damage. Hindi mo makabanding, spiritual damage. But this is some words that I could give it to you. Ang unang nakita ko dito see what God have done to your life. Sabi nga niya sa verse 15, and one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God. Basahin nga natin sa Tagalog. At sa isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik na luluhati ang Diyos ng malakas na tinig. Ang gandang basahin nito. Mga kapatid, how to build your heart with gratitude. Minsan kailangan mong makita kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay mo. At ang sabi nga niya dito sa verse 14, go, show yourself. Notes na Panginoon. Go, show yourself unto the priests. Ito nga sabi niya, as they went, they were cleansed. Let me just clear it to you. Go, show yourself.
Pag, ayan, no? Nagsisi pa roon ay naglinis sa kanila. As they went, the moment na sumunod sila sa Panginoon, gumagaling sila. Bumabalik ang balat nila. Bumabalik ang ilong nila. Bumabalik yung tenga nila. Bakit? To this verse, chapter 4, kung babasahin sa Tagalog, ang pagsunod nila sa Panginoon ang nagpagaling sa kanila. Ang pagsunod nila sa utos ng Panginoon ang nagpagaling sa kanila. So tell me to myself, ano ba magpapagaling sa iyo? Kung hindi mo susundin yung utos ng Panginoon. Ano pa bang makikita mo sa sarili mo na ginawa ng Panginoon? Compare yourself to 2024, 2025 to now. Na mag-2026 na naman po tayo, magbabagong taon. Ano pa bang nakita mong pinago ng Panginoon sa buhay mo? Ano pa bang blessing na binigay ng Panginoon sa buhay mo? Napagpasalamat mo na ba? This is something na sabi ko nga, as I read this 10 lepers, the story of 10 lepers, we're now nakita ng tatlong puntos na gusto ko i-share sa inyo na hindi minsan natin nakakalimutan. Yung una, see what God have done to your life. At number 2, acknowledge what God gave you. There is no gratitude in silence. Walang gratitude sa pagiging tahimik. Ako naranasan ko, I have a friend na hindi marunong pasalamat. I let him go. Bakit? Tulong ako ng tulong, may pasalamat. Pero hindi ka magpasalamat. Alam mo na yun. Nagigets niyo ba ako? May kaibigan ka tutulungan mo, sasabihin sa'yo, alam mo na yun, pre. Hindi ko na kailangan sabihin. Do you think I will help him again? Di ba? Minsan may pa nga entitled eh. Ba't ngayon mo lang binigay? Tagal ko nang inaantay. Yan ang mga kabaliktaran na being gratitude. But unto this verse, nasabi ko nga, to the verse 15, sabi niyang gano'n, no? He turned back and with loud voice glorified God. With a loud voice glorified God. Acknowledge what God hath done. Don't be silent. Have time. Lord, salamat. Dati ako nawawala, nandito ako ngayon. Lord, salamat. Nagaling ako sa trabaho, umuwi ako safety. Which is, isipin nyo, ang dami na didisgrasya sa planta, pero is lahat sa tayo nandito, bawas, walang kulang. Lord, salamat, may fellowship po kami. Na re-remind po kami kung gaano po kayo kapangyarihan. Acknowledge what God gave you. Na wag natin kakalimutan mga yung kapatid. Because there is something, sabi ko nga, acknowledgement. Okay? The heart full of gratitude is having a relationship with God. Sabi ko nga, the more you give time to the Lord, God will give time to your blessing. The more you give time to the Lord, God will give time more of your grace and love. Pray ka nga ng pray. Do you obey? Think about it. We pray, ask God. But do we obey the word of God? Malayo na nga tayo sa pamilya. Siya lang naman na dapat natin sasandalan. Yes, ako, makasalanan rin ako. Sumandan rin ako sa ibang bagay. Pero tuwing nakikita ko ang Biblia, there is greater power with this in this Bible. There are greater power in the Word of God. So every time I say this, acknowledge what God gave to you and see what God have done to your life. Sabi nga dito
So verse 13, and they lifted up their voice and said, Jesus, Master, have mercy on us. Nagpray ka ng malakas, Lord, gusto ko makapag-abroad. Nandito na tayo. Nagpapasalamat tayo, Lord. Sabi nga nung pastor, loud pray, loud praise if He answer. Loud pray, loud praise if He answer it. Doesn't mean na kahit di niya sinagot. Always praise the Lord. Praise Him. Because when nga doon sa Facebook, if you will see, if God didn't give it to you, it is His protection for you. But God, if He give it to you, it is His provision. There is always a reason why some prayers are not answered. But be thankful to the Lord, because His mercy and grace endureth forever. So unto this, our last chapter. Unto this last point na gusto ko i-share sa inyo. Sa verse 16. Verse 16? Sorry, okay lang yun. Sa verse 16 ng Luke. Check na lang yung messenger nyo. Basahin natin sabay-sabay. Samahan nyo ako. Verse 16. 1, 2, 3. And fell down on his face at his feet, give him thanks. And he was ashamed. Number 3, humble. Humble thyself to the Lord. Nakita nyo paano siya magpasalamat sa Panginoon? He fell down on his face at his feet. Guys, do you do this? Do you fell on your face and into your feet to say, Lord, thank you? Guilty? Yes, we are. Even I. That's why I'm sharing to you, to remind you. Doon sa gitna ng kalamidad na meron siya pinagdaanan. Yung pinagalingan, sinunod niya ang Panginoon hanggang gumaling siya. Yung abot langit ang papasalamat niya. Lumuhod siya para sa Panginoon at nagpasalamat. Nagpakumbaba siya para sa kagalingan niya. Paano pa kaya tayo? What can we do? 2026 na. What can we do about it? I'm not judging. I'm not telling you something like, kailangan yung gawin to. No. I just want to remind you how some people in that old age be thankful to the Lord. We have a different kinds of praise and prayer. Sometimes we need time. Too much familiarity. Sobrang sanay na tayo, nakakalimot tayo. Sabi nga ng isang pastor ilan ba pintuan niyo sa kwarto? Ilan ba nabibilang yung pintuan niyo ngayon sa kwarto? Isa? Dalawa. Na-amaze ako doon sa sinabi ng pastor na yan. Which is talagang na-amaze ako. Dalawang pintuan natin sa kwarto. Blessing, di ba? Nabilang mo ba yung pintuan ng rep mo? Na nandun ang pagkain mo? Nabilang mo ba yung closet mo na pinrovide ng Panginoon mga damit mo? Nabilang mo ba yung TV stand mo? May mga bagong Jordan kayo. Isn't that amazing? To that simple question na binigay pa pastor, tinamahan ako. Nakikita lang natin dalawang pintuan ng kwarto natin, di natin nakikita yung Panginoon na gumawa ng mga blessing natin. So before I close, guys, make it a challenge to you. Okay? Have a heart of gratitude. Because having this kind of heart, sabihin ko sa'yo, it will move you to another level. If God can do this to my life, God can do it also to you. Like the life of David. Hello?
Okay, let us turn our last verse on Psalms. Itong gustong gusto ko kay David eh. Psalms 30. Gusto ko i-share to sa inyo guys. The last fellowship na sinare ni Brother Leo. It touches my heart. Paano nagpasalamat si David sa Panginoon? Kumakanta, nauhubaran sa sobrang saya. He don't care to other people kung ano man isipin sa kanya. Hari ito pero lubos-lubos ang pasalamat ni King David sa Panginoon yung dumating ang kanyang pinalangin. Ano pa kaya tayo? Paano tayo magpasalamat pag dumating ang pinanalangin mo napakatagal sa Panginoon? Let me just read this. Psalms 30:11 and 12. Thou hast turned thou hast turned for me my mourning into dancing. Thou hast put off my sackcloth and girded me with gladness, to the end that my glory may sing praise to thee and not be silent. O Lord my God, I will give thanks unto thee forever. Yan, dito na ulit ang tatlong puntos. I will glorify my sing praise to thee and not be silent. O Lord my God, I will give thanks unto thee forever. Upang ang pagluhatian ko ay umawit ng pagpupuri sa inyo at huwag maging tahimik. Huwag maging tahimik magpapuri sa Panginoon. O Panginoon kong Diyos, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Don't be silent. Praise God. Look into your life. Look into your blessing. Magto 2026 na tayo. Napakasarap basahin na itong bagay na to upang pagluhatian ko ay umawit na pagpupuri sa iyo at huwag maging tahimik. O Panginoon kong Diyos, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailan. As I close guys, tayo po tayong lahat at tayo manalangin. Let's give thanks to the Lord. I'll just give you a few moments. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Maybe this is the time. What God have done for us. A heart full of gratitude sa Panginoon. Let me just pray. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa isang taon na pagpapala na amin natanggap. Hindi niyo kami pinabayaan. Lord, thank you. Nandito pa rin kami. Kumakain. Binibiyayaan mo na pagmamahal. May nakalimutan man kami pagpasalamat sa Panginoon. Sa iyo, Panginoon. Lord, forgive us. But truly, you're amazing. Hindi niyo kami pinabayaan pa rin. Truly, God, you're amazing. You're powerful. Your word, Panginoon, it touches our heart, Panginoon. Tanggalin niyo po sa amin puso ang pakasanayan na ganito, ang pagiging familiar sa mga bagay ng mga blessings na amin nare-receive. Tanggalin niyo po sa aming puso na mawala ng oras sa inyo. Tanggalin niyo po sa aming puso, Panginoon, nakakalimutan namin basahin ang inyong mga salita. We thank you, O Lord, that this 2025 is a lesson for us. And I pray, O Lord, this 2026 is our relationship for you is more. More, Panginoon. More of you, O God.
more of your time, Panginoon, na mabasa namin yung Biblia, ma-receive namin yung blessing, Panginoon. Forgive us, all God. Cleanse us, O God. Make our heart pure. Truly, Lord, you're amazing. Thank you for everything. For this, I pray in Jesus' name. Everybody will say, Amen. Thank you, guys. Thank you.